What's up mga bro, magandang umaga sa inyong lahat. And galing tayo sa pagbibisikleta ngayon and lumalabas tayo. So I know usually hindi ko na sasabihin kung ano yung title dito, alam nyo na yung title dito. And actually I want to share with you na nag-relapse ako from a 78th day. Okay, from 70 days sa NoFap journey ko. Okay, and I know actually yung 70 days na yon is siguro masasabi ko yun na yan yung pinakapangalawang na-achieve ko sa buong NoFap journey ko sa loob ng 4 years. I know it. Actually, 75 days yung best day streak ko. Siguro, na-achieve ko yun last year. Siguro, probably, meron akong video about sa relapse sa yon. At yung relapse sa yon, ibibigay ko lang yung link. Nasa baba yung link, yung relapse na yon. So, ngayon, ito, panibagong relapse topic na naman tayo. Okay, I know actually marami akong i-share para sa inyo mga bro. So actually, itong relapse na to, I know actually maraming dahilan to. Maraming dahilan na bakit ako nag-relapse. Maraming triggers na bakit ako nag-relapse. Marami akong pagkukulang dito mga bro. And I actually nafe-feel ko sa pagre-relapse ko is siguro probably guilty talaga. Guilty man tangina mga bro. And it's actually wala naman tayong magagawa eh. Hindi na tayo magrereklamo, hindi na tayo mamblame, hindi natin i-blame yung porn, hindi natin i-blame yung masturbation, hindi natin i-blame yung desire natin dahil actually tao tayo eh. Hindi tayo perfecto mga bro, may emotion tayo, kaya tayo nagiging guilty sa pagkakamali natin. Actually nangako tayo sa sarili natin na hindi na natin gawin yun, hindi na natin gawin yung hindi dapat gawin sa ating sarili. At once na nasabi ko yon, at once na nasabi natin sa sarili natin, malamang sa malamang bumabalik tayo. Actually relapse tayo at nadadown tayo sa sarili natin. Nagigilty tayo sa sarili natin dahil meron tayong pinangako sa sarili natin at yung pinapangako natin nawasak. Hindi nabuo yung pangako natin, napako yung pangako natin. And actually yan yung nasasabi ko ngayon sa relapse ko. Well mga bro, malamang sa malamang sa loob lang ng 70 days NoFap journey ko, sa loob lang ng 70 days streak, malamang sa malamang marami akong natutunan, marami akong positive benefits na nakukuha, maraming mga moments na nagiging masiyahin ako. And I know actually siguro probably nawala na yon dahil nag-relapse tayo. So kaya yung trigger na yon is probably 2 weeks akong nagiging busy, 2 weeks ako in isolation, 2 weeks ako nagiging isolate, 2 weeks ako nagiging lock-in sa sarili ko. At once na nagiging lock-in ako, nagiging busy ako sa sarili ko, nagiging pressure ako, pinipressure ko yung sarili ko na nagiging busy, pinipressure ako, napipressure ako sa business ko, napipressure ako sa mga ginagawa ko, sa mga non-negotiable activities doon sa amin, doon sa gawain bahay, yung mga probably ganyan. At once na pressure ako, malamang sa malamang doon ako nagiging pagod, na wala yung motivation ko, doon bumalik yung emotional well-being ko, yung mental energy ko nadidrain, physical energy ko nadidrain. Kahit nagwo-workout pa din ako, nadidrain yung physical energy ko, nawala yung motivation ko. At once na nawala yung motivation ko mga bro, naboboard ako sa sarili ko. At once na naboboard ako sa sarili ko, doon nawala yung mga routines at doon it can leads me to a relapse. Well, speaking of that relapse bro, meron akong na-realize sa sarili ko. Hindi talaga maganda yung porn. Hindi talaga maganda kapag bumabalik ka sa panonood ng porn, sa pagmamasturbate, sa pagre-release. No, actually masasabi ko sa sarili ko dahil ilang beses ko na to ginamit yung pagmamasturbate, yung pagre-release, yung panonood ng porn sa coping mechanism. Ginagamit ko yung porn at masturbation sa like stress reliever, pampatanggal ng stress. Pero actually na-realize ko man na hindi talaga maganda yung dalawang habit. Hindi talaga maganda yung pagbabalik ko. Nadadala ako sa temptation ko. Nadadala ako sa mindset na feeling ko sa sarili ko na mas magandang bumalik sa panonood ng porn. Dahil doon mo makikita yung pagiging masaya mo. Pero I know actually nagkamali ako mga bro. Nagpapadala ako sa mindset na yon, ini-entertain ko yung mindset na yon, yung thoughts na yon. No, actually, it's a guilty man mga bro. So well actually wala naman tayong magagawa eh, kundi restart natin yung progress natin, restart natin yung pagkakamali natin, buuin natin yung pagkulang natin. Kailangan natin hanapin yung pagkulang natin at mag-reflect tayo mga bro. You know actually kung nag-relapse ka man, kung nag-same tayo nag-relapse ka ngayon, I know actually natural lang yan bro, normal lang yan sa pagiging guilty bro, kasi tao ka, may emotion ka, normal lang yan yung guilty.
ako man mga bro, nagiging guilty ako, pero I know actually hindi ko kino-consider myself hanggang ngayon na nagiging failure ako, na binabalik ko pa din yung relapse na yon, binabalik ko pa yun, yung pagiging guilty ko. I know actually move on na ako mga bro, and I want to restart. So siguro probably day 2 ko na ngayon, and I just want to restart to myself na kailangan kong baguhin yung mindset ko, kailangan kong maging more awareness pa, doblehin yung efforts ko para makaabot ako sa mga best day streak. Hindi lang basta sa streak, kundi sa progress ko. Gusto kong i-change yung mindset ko, i-change yung perspective ko, doblehin yung efforts ko at disiplina sa sarili ko, para hindi na ako mag-relapse at hindi na ako bumalik sa panonood ng porn. So well, wala tayong magagawa kundi lumaban tayo. Lumaban tayo sa lust, lumaban tayo sa porn, lumaban tayo sa desire natin na nagiging addict tayo. Dahil I know actually someday na magiging successful tayo, meron tayong freedom. No, actually hindi pa tayo nagtatapos dito, hindi pa tayo nagtatapos sa journey natin, dahil I know marami pa tayong kamalian na gusto nating itama sa sarili natin. So kailangan tayong magpakatatag sa sarili natin. Hindi lang basta ako, kundi ikaw. Kung nag-relapse ka man ngayon, kailangan natin magpakatatag, kailangan nating lumaban. Wala tayong magagawa kundi lumaban lang, kundi i-effort natin yung sarili natin, restart natin yung progress natin, ituturing natin yung araw natin na ordinaryo lang, parang walang nangyari. Restart natin, research natin, do our own research, magre-research tayo kung paano natin takasan, paano natin i-flee yung temptation, flee yung desire natin. So well, actually yan yung masasabi ko. So well, bago tayo magtapos mga bro, I just want to say na i-upload ko pa rin yung 60 days benefits ko sa NoFap o semen retention dito sa channel na ito. I know actually itong 60 days o 70 days tayo na pinakabagong best dito. Marami akong moments, marami akong positive moments na nakikita, marami akong benefits na nakukuha about that. 60 days lang, hindi 70 days. So I know actually marami din akong mga negative moments, meron ako mga positive experience na yon. Well, I know yan na muna sa ngayon. Salamat sa inyo, salamat sa panonood dito, salamat sa pakikinig dito. At kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like tong video na to, paki-comment, subscribe dito sa channel na ito for more videos pa. You know, actually August na ngayon. Well, wala tayong magagawa dito, abstain August tayo mga bro. So salamat sa inyo, bye.